siguro marami pa rin balak bumili ng iPhone 10 this year 2022, even though na this iPhone is already 4 years old. Magpa 5 years old na po siya, no? Talakayan natin dito sa video na to kung sulit pa bang bumili ng iPhone 10 in 2022. What's up sa inyong lahat? My name is AC De Castro. Yun So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? Almost 1 month na yata akong hindi nakagawa ng content dahil graduating tayo ngayon and medyo may mga inasikaso lang na adulting stuff. Wow! Ang lakas na maka-adult life ng mga ganyan, no? Pero yun na nga guys, for today's video, we will be doing a tech review about sa aking smartphone which is the iPhone 10. Ayan Opo, in 2022, naka-iPhone 10 pa rin ako. Naisipan kong gawan to ng content ulit dahil napansin ko sa aking YouTube channel, ang daming nanonood nung aking iPhone 10 in 2020 and also the iPhone 10 in 2021. September 2017 siya ni-release and bumili ako nito around mid-2020 and ngayon, 2022 na, magto 2 years na sa akin tong phone na to, no? And marami pa rin curious kung sulit pa ba siya. Dahil, siguro kasi napapansin nyo rin naman, no, na ang market value ng iPhone 10 is around 13,000 na lang to 15,000. Sobrang mura na, diba? Considering iPhone 10 siya. Pero syempre, since phase out na tong phone na to, makakabili kayo nito second hand na or refurbished. Kaya, kailangan nyo i-consider yung mga yan. Pero, kung kinonsider nyo pa rin, pero nagugulahan pa rin kayo, talakayan natin dito sa video na to kung sulit pa bang bumili ng iPhone 10 in 2022. Okay, so wag na natin ito pahabain pa. Without further ado, let's get started. Okay, so yun na guys. Here it is, my phone. Tanggalin ko na nga lang yung yan. Diba? Fresh na fresh pa yan guys, no? Mapapansin nyo. Quick review lang ang ating gagawin. Hindi na tayo gagawa ng full review, ng full specs talaga niya. Kasi marami na yan sa YouTube. Kaya mag-focus tayo ngayon sa mga importanteng specs na kailangan nyong malaman para ma-analyze nyo kung sulit pa bumili nito this year, 2022. Okay, so pag-usapan muna natin yung kanyang build quality. Itong external, panlabas na anyo ni iPhone 10. Overall guys, the iPhone 10 has a glass front, glass back, and aluminum frame na kung mapapansin nyo naman, very premium looking. And also guys, since glass yung kanyang likod, meron siyang wireless charging capability. Ayan, dito sa gitna. No wireless charging siya, pero hindi siya nagmamagnet kasi sa iPhone 12 pa lang nagsimula yung MagSafe. Pero meron naman kayo nabibili na third-party accessory na parang bakal dito. Kung gusto nyong maging magnetize yung inyong pag wireless charge. Additional feature lang din siya. Imagine 15,000, 15,000 below meron ng wireless charge. So far wala naman problema sa mga buttons niya. Clicky pa rin siya. Dito sa silent switch, okay na okay pa rin siya guys. Gumagana pa rin siya. And also guys, warning din pala. Since ayun nga, the iPhone 10 normally has an IP67 dust and water resistance. Pero pwede na natin siyang i-void kasi kadalasan kasi na mabibili yung iPhone 10 na ngayon, puro second hand and refurbished phones. And kapag refurbished yung inyong phone, malamang sa malamang yan nabuksan na yan. Kaya ma-avoid na rin yung parang pinaka water and dust resistance seal niya. Even though naman na wala siyang ganong protection, para sa akin okay pa rin naman siya. Hindi ko naman siya nilulublub sa tubig. Yeah, yun lang naman. So dumako naman tayo sa next platform natin which is the display. The iPhone 10 has a 5.8 inches OLED display. Okay lang naman siya para sa akin. Hindi naman siya sobrang liit. Ang pinakapanalo dito is OLED na yung kanyang display. Rich yung colors niya. Black siya sa mga pitch blacks talaga. And also yung viewing radius niya. Ayun, kung mapansin nyo kahit gilid na ako, vibrant pa rin yung kulay ng screen. Yun Kaya sa mga IPS kasi pababa, mapapansin nyo talaga yun na hindi siya sobrang vibrant. Medyo pusyaw na yung kulay niya kapag gantong viewing angles. Pero yun nga, kapag OLED, sobrang solid nito guys. Meron ako nakikita mga smartphones na meron ng 90Hz refresh rate sa gantong halaga. Pero ang pinakapanalo dito kasi is, yun nga, OLED na siya. And also, meron siya mga ibang features like the 3D touch and the True Tone display. Para sa akin, masasabi ko, nasa above average pa rin siya. Medyo bumaba lang siya ng onte dun sa refresh rate, pero lahat above average. Okay, so dumako naman tayo sa battery category ng iPhone 10. The iPhone 10 has a 2,716 mAh of battery. Well, parang ang liit niya tignan pero hindi naman talaga siya sobrang nag-reflect sa pinaka-overall performance niya. Well, ganyan naman kasi talaga ang iPhone, Kaya niya mag-last up to 1 day. Pero kapag sobrang hataw ako gumamit, siguro from umaga hanggang gabi, dun ko na kailangan mag-charge. Pero hataw na ako nun. Pero kung casual na usage lang,
it can last up to 1 day. Tulad nga sinabi ko sa inyo, meron siyang wireless charging dito pero medyo may kabagalan kaya hindi ko rin na-utilize. And dito naman sa kanyang normal na saksakan, it can charge up to 15 watts. Syempre nakadepende yun kung fast charging ba ang inyong gagamiting charger. Katulad netong Ace fast charging brick. Ayan o, ipasok lang muna natin to guys. Thank you so much Ace Fast for sponsoring this video. Ace Fast is a 65-watt smart charging hub. Hindi lang charging ang nagagawa niya dahil kung mapansin nyo, tatlo yung kanyang saksakan. Nandito yung kanyang USB Type-C for charging. Meron din siyang USB Type-A. Pwede kayong magsaksak ng USB dyan or inyong mga peripherals, keyboard, mouse. And also, meron din ditong HDMI port for your monitor or your TV. Sobrang sulit lang niya kasi nandito na sa isang charging brick lahat na mga kailangan natin. Hindi tayo gagamit ng mga USB hub para sa ating mga extra peripherals and also sa HDMI kasi nandito na silang lahat. Maliit lang yung kanyang sizing and meron na rin siyang libreng charging cable na sobrang sturdy, sobrang ganda, braided pa. Thank you so much Ace Fast. Ilalagay ko yung link dito sa description box below kung interesado kayo. And yeah, dumako na tayo ulit sa iPhone. So yun nga, no, pag-usapan na ulit natin yung sa charging ng iPhone 10. Para sa akin, nasa average siya. Considering na iPhone siya, no, normal talagang mabilis malobot yung iPhone, pero ito may kakunat-kunat pa kahit papano. Okay, so pag-usapan naman natin yung camera ng iPhone 10. Ito rin yung isa sa mga kino-consider ng mga potential buyers kasi pagdating sa iPhone, maganda talaga ang camera niyan. The iPhone 10 has a 12 megapixel for main camera, yung wide, and then also has a 12 megapixel for telephoto. And dito guys, sa kanyang front camera, it has a 7 megapixel na selfie camera. Well, ayun na nga ano guys, kung mapapansin nyo, sobrang baba lang ng numbers, pero hindi na talaga ako naniniwala doon kasi ang mga photos na nabibigay nito is sobrang solid. Majority of my Instagram photos, dito ko pinipicturan. Ang pinaka magiging downside lang naman neto is wala pa siyang ultra wide. Kumbaga, ito kasi pinaka normal yung wide lang, and ito yung telephoto, kumbaga yung 2x, yung for portrait mode, mga ganyan-ganyan. Pero yun nga, wala pa siyang ultra wide. Okay, so dumaka naman tayo sa performance netong iPhone 10. The iPhone 10 has an Apple A11 Bionic chip, 4G ang kanyang connectivity, and it also has a 3 gigs of RAM and a 64 gigs of storage. Well, ito sa akin 64 gigs, pero merong variant naman na 256 gigs. Ayan, kung gusto niyo ng mas malaking storage, go for that na. Pero ako okay na ako sa 64 gigs. And kaya niyang mag-run ng latest iOS version, which is the iOS 15.4.1. Ayan. By the way guys, no, meron din pala siyang Face ID, kumbaga face unlock, pero dito sa situation ko kasi nasira ko nga siya. Kung bibili kayo ng iPhone, meron siyang face unlock na napaka-secure. Sobrang na-miss ko na ang Face ID guys. Talking about the Apple A11 Bionic chip, wala akong nakikitang problema pa rin dito, even though na, ayun nga, puro social media lang naman kasi talaga ako. And meron din akong mga casual games dito kapag na-board ako. Meron akong NBA Jam, Plague Inc, Bullet Echo, Clash Mini, and Go Fighter. Ayun, yung mga casual games na meron ako. Ayun, pang patanggal boring lang talaga. Pero lahat okay naman siya, wala akong nakikitang problema. About naman sa iOS version niya, well, ayun nga, no, even though na kaya niyo mag-update ng latest iOS version, meron kayong mga ibang features na hindi nyo na may experience dito sa iPhone 10. Like for example, yung live text. Sa camera mismo, pwede kayong maghanap ng text tapos ika-copy-paste nyo na agad. Ganun siya ka-convenient. Para sa akin, okay lang naman as long as updated siya sa mga kailangan. And also, talking about the connectivity, 4G siya, hindi pa siya 5G. Para sa akin, hindi ko pa naman nakikita as problema yun kasi mabilis pa rin naman siya. Overall, sa performance, I can say na nasa above average pa siya. So yeah, yun lang naman ang aking masabi dito sa review ko, iPhone 10 in 2022. Para sa akin, sa halaga niya, no, na 13,000 to 15,000, sulit na sulit pa rin talaga siya sa akin. Kaya, nag-stick pa rin talaga ako dito, no? Even though na kahit pa paano may opportunity naman na ako para mag-upgrade ng phone, na kaipon-ipon naman na tayo. Pero, nag-stick pa rin ako dito kasi gusto kong sulitin talaga kung ano yung binili ko last 2 years. And talagang sinabi ko dun, no, dun sa review ko ng iPhone 10 in 2020, this phone is the future-ready phone. And today, 2022 na ngayon, no, I can say na ready talaga siya sa future. Because the future is now, no? Ngayon na yun yung sinasabi ko dun last 2 years ago, okay na okay pa rin talaga siya. For your daily phone, social media, for gaming na rin, and etc. etc. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. And as always, guys, kung nagustuhan nyo itong video to, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo, and don't forget, subscribe sa akin channel for more AC De Castro vlogs and tech videos. Comment down below, guys, kung may gusto kayong iPhone model na gusto nyong gawang ko ng long-term review. Baka magawa natin ng paraan yan. Lagay nyo lang sa comment section, and yeah, peace!